Hi guys! Welcome back to another episode of Dare Talks, and our topic for today is very special nga naman dahil napaka-common niya sa lahat ng Gen Z ngayon. Teenage love life. So, my guest for today is my friend Dan. Daniel Chrysler Katam. Ayan. So, si Dan ang nag-guest ko dahil lagi siya may jowa. At ako yung wala. So, bale, makikita niyo yung dalawang perspective sa dalawang tao. Sa isang tao lagi may jowa at sa isang never nagka-jowa. Diba? Okay. So, ayun. Teenage love life. Una kong tanong sa'yo. What age were you when you had feelings for a girl? I think it's, parang common naman yun sa, siguro mga 6 years old, may mga crush na ako. Mga ganun. Six lang? Ang ina mo naman? But ikaw, ilan ba? 3 years old. Nasa pa ko pa lang ako. Ang dami ko ng babae nagugustuhan. Tsaka, sa taping nila yung may nagugustuhan. Oh no. So, 3 years old, ah? Yeah. Tapos, anong age ka naman nagka-girlfriend? 14. 14. Ako nung age ko, Parang nagka-girlfriend ako nung... dito applicable sa Nagka-girlfriend ako. Yung first girlfriend ba si yung... Parang, kasi nakwento ko lang tatlo so far yung, yung naging girlfriend mo. Oo. So, paano nag-start yung, paano mo siya naging girlfriend in the first place? Talking stage, di ba? Talking stage, yes. So, kamusta yung, yung talking stage yun? Masaya naman? Rin, mahirap rin kasi, syempre, kinakapa mo yung taong yun eh. Kumbaga bago sa buhay mo yun. So, inaalam mo muna kung ano yung mga interest niya, kung ano yung mga ayaw at gusto niya, yung ugali niya, syempre, yung number one. Tsaka yung kung paano siya as a person. Usually, ilang months mo kinakausap bago mo jowain? Kasi yung ganun, wala naman siyang timetable kung gaano katagal. It's a matter of kung ready na ba kayong dalawa to step on, the next stage. Pero kasi nowadays, di ba may natawag na 3-month rule na parang, hindi ko siya parang masyadong gets. Yung parang 3 months mag-uusap kayo, tapos kung may mangyari, goods. Pero kung wala, wag na kayo mag-usap, parang ganun. Parang ganun yung rules ngayon eh. Na experience ka na yan. Yung 3-month rule na yan, it depends talaga sa tao kasi love is unexpected, so hindi mo pwedeng sabihin na ganito 3-month rule kapag may nangyari sa 3 months, pag wala nangyari, wala namang mangyari. Parang hypothetical na siya, kumalat na siya dahil sa sa social media. TikTok. Kaya ang dami nagsasabi nga na na social media ruin love, parang ganun. Naniniwala ka ba dun? Somehow it's true kasi sa social media marami kang opinions na nakikita eh. Marami kang expectations na napapanood kung paano mo tratuhin yung the other person, your partner. So, yun, I feel like it really did somehow ruin our concept of love. Tsaka doon nabubuo yung mga situationship, di ba? Na lagi ako nasa situationship. na ano ka na ba sa situationship? Yung never? Yung parang dalawa kayo may feeling sa isa't isa tapos parang walang label, ganun. Kasi lahat ng wala ganun. Tapos naging long term, ganun. Ganun. Bakit? Ikaw ba? Pero di ba may one time na parang wala kang label ng mo, tapos parang bigla na lang, what are we? Okay. Tanda ko na yun. Ano tayo? We're happy. Ba't ikaw, ilang beses na nangyari sa'yo yun? Kasi ang tagal na kitang kaibigan, parang countless na yun, no? Countless na yung Hindi na mabibilang sa 10 Sa akin kasi natatawa yung nanay ko sa background. Natatawa siya sa dating background ko. Kasi lagi ako may nakakausap. Tapos, di ba, talking stage kami. Tapos, parang may umaabot ng 5 months magkausap. Tapos wala pa rin, hindi ko alam kung kami na ba? Parang sa una ka lang. Yung everyday pa kami nag-uusap. Tapos,
one time, di ba nakwento ko na ba to sa'yo, yung nag-meet kami ng isang kausap ko, tapos, pinaghintay niya ako, mga 5 hours ako naghintay sa date, tapos, pagdating niya, siya, 1 hour lang dumating, tapos umalis na agad, tapos di pa ako nakakausap. Yan yata yung pinaka-recent na nakwento mo sa akin. Oo, parang recent pa lang. Parang lagi na nangyayari sa'yo yung ganun. Parang lagi ako minamalas no? Parang same history lagi. Kumbaga, sa isang libro, parang parehong libro lang lagi mong binabasa. Parang pare-pareho sa libro na ko. Ewan ko, pero nakakapagtaka din no? Bakit kaya tayong mga teens ngayon nagsistay tayo sa ganung situation na walang label? Feel ko kasi maraming taong hirap mag-commit kasi tawag na ito. Parang mas pinaprioritize sila yung self-growth. Kumbaga, mas pinaprioritize sila yung pag-travel, yung career, more on like really committing to a person. Nowadays, feel ko ganun. Oo nga. Tsaka, din di ba yung mga di ba, gusto nila marami silang kausap pero hindi sila committed. Parang, gusto nila patalon-talon lang. Naalala ko nung grade 11 tayo, di ba? May isang kausap ako. Tapos, nagsiselos ako bigla kasi may kausap siya. Tapos, pero ano ba kayo? Tapos ayun, naalala ko, parang tahimik kasi ako nun, tapos kausap ko siya, tapos may lalaki siya pinapakita sa akin. Tapos, sabi, selos ka ba? Sabi, hindi. Tapos, pinipilit niya ako, di na paano tuloy ako. Paano ako selos ako? Tapos sabi niya, ba't ka selos? Ano ba tayo? Wala ka nasagot na. Tapos kinabukasan nag-trending tuloy ako sa TikTok kasi yung kaibigan niya sabi, yung commercial na daw sa Colgate ba yun? Check mo muna. Check mo yung label. Kaya lagi nabibiktima ng no label check. Ewan. Pero sa kaya? Di ba marami kang girlfriends, marami kang nakakausap? Hindi ako pala marami nakakausap. Maraming girlfriends. Maraming naging girlfriend. Maraming naging girlfriend. Maraming girlfriends. Maraming girlfriend. Huwag naman ganun. Makakapanood na nanay ni Dan, ni tita. Okay, let me rephrase that. Sa mga nakakausap mo na nagiging girlfriend or ex mo, ano yung, standards mo sa kanila? Anong hinahanap mo sa girls, sa mga babae? Ako kasi, conservative ako So, pero syempre, conservative na nilulugar ko rin. So, syempre, una doon dapat, masipag mag-aral, mabait sa family ko, mabait sa tao. Especially yun nga, dapat mahal rin ako ng todo-todo. So, willing to sacrifice for me. Parang gano'n. Ikaw ba? Ano standards mo? Wala Wala kasi. Kung sino-sino na lang Naalala ko na sinabi sa pre, paano tayo mo nakakausap? Kung sino-sino na lang ba nagugustuhan mo? Kaya nga kasi parang wala ka na magawa no? Hindi naman. Kung sino ba kausap? Hopeless hopeless romantic. Hopeless romantic. Parang recently, bigla ako ni-notes ko yung mga gusto ko sa isang babae. Unang-una. Pinakita mo na sa akin. Pinakita ko sa'yo yung parang impossible list sa generation na to. Unang-una, God-fearing, diba? Tapos, pangalawa, marespeto sa lahat ng antas. Sa janitor, sa parents, mga ganun. Tapos, pangatlo, hindi maarte. Yung pwede mo dalhin kahit anong restaurant. Pero hindi ko dadalhin kasi magastos akong tao. Pati may dadalhin ka ba? Wala. Ano ba standards ko? Basta yung mabuting tao na hindi ako paglalaruan. Yung hindi mixed signals. Parang lahat na nakakausap ko kasi mixed signals Kaya parang na-realize ko na for your own sanity, take mixed signals as a no. Para hindi ka na Diba nga kapag may makakausap ka tapos naka-spot na tayo ng mixed signals ng mga parang air sign. Diba lagi ko na sinasabi sa'yo na huwag na yan.
Pero syempre, ikaw, di ba, Siyempre, hindi ako ano nakikita. ka eh, resilient ka eh. Sumigas- Kaya sulo eh. talagang iyaano mo talaga eh, nag-go mo eh. Hanggat sa masaktan yun, masaktan. Tapos paulit-ulit na yun. Paulit-ulit. Tapos wala na. Wait, pero may naging ano ka din may naging mali ka din. Parang, ano ba yun, nung pinakilala ko sa inyo, sabi ko, yeah, parang okay yan okay. Boto ako dyan. Tapos maya, pre, too late na ata, parang turn back. Pre, may ano mo na yun. ganun si Dan eh. Kapag siya yung laging nagsasabi kong, nope, parang ganun. Tapos ako naman, parang ata eh. Di ba ako yung dakilang wingman mo? Yup. Sa mga naging girlfriend niya, lagi ko siyang winimingman. Basta may tulong siya in some way talaga. Parang dati kinausap ko pa, nag-away sila ng ex niya, tapos pinagbati ko pa sila, gano'n. Ako pa yung middleman, parang ako may dalawang parang tatlo tayo nasa relationship nun. That's true. Kaya nga do you think kaya na sa edad natin, too early pa na pumasok ng relationship? Or okay lang naman? What's your opinion on that? Siyempre, parents ko, based on my parents parang it's too early. Kasi siyempre, pinaprioritize nila yung career, tapos kumbaga yung building yourself muna to be the best version of yourself. So, yun talaga yung gusto sa akin ng parents. So, pero it depends kasi. Pag mahal mo isang tao, mahirap rin naman sabihin na, ay hindi, parang masyado pa akong bata sa ganito. So, depends talaga. Para sa akin, it depends. Pero for me, if you really love the person, just do it, and just hope for the YOLO na best lang. talaga. YOLO talaga. YOLO na lang. It's a leap of faith. Sabi nga sa diba, Spider-Man, Miles Morales. The leap of faith. Parang, lagi ko naalala na ina-advise mo sa akin. Na, wag mo na akong mag-chase ng girls, ganun. Na it's sometimes, sarili ko naman yung mahalin ko. Yun lagi sinasabi mo sa akin eh. Parang, parang naawa ka na para sa akin sa mga nakakausap ko na lagi ako sinasaktan. Kasi same history talaga eh. Kasi naalala ko na tinilaltok mo sabi, pre, ano ko lang, bakit parang ang malas mo sa sa love life? May curse ka ba? Parang ganun. Sabi ko, hindi ko alam, bro. Wala ka na nasagot dun no? Kumbaga, parang wala na. Wala na Oo, ganun eh. Hindi, feeling ko, meron ding, alam mo yung law of equivalent exchange? Ano yun? Nakita ko siya once. Di ba may kausap ako? Nag-usap kami, ang tagal namin magkausap. Tapos nung nawala siya, bigla ka nagka-girlfriend. May kapalit. Di ba yung kapalit na ng friendship natin? Kaya nga, parang gano'n lagi, pag masaya ka, ako naman yung malungkot. Tapos, kapag ako yung masaya. Parang gumaganon Hindi nag-ano yung friendship natin Parang buong friendship natin nagre-revolve around love. Yeah. Are you in a relationship right now? Yup. Happy. Super. Ilang years na kayo? 1 year. Exactly, 1 year, 4 months. Yeah. 1 year, 4 months. Gusto ko lang bring up kasi parang naano pa rin ako till this day. Nung, di ba, nag-usap kayo, first week, parang after 1 week, nag-click agad kayo. Parang, hindi ba medyo weird yun? Parang sobrang bilis ng mga pangyari. Parang, wala pang 3 months or 2 months umaabot, tas na agad kayo? Pero magiging weird siya if, yun nga, hindi natural yung nangyari, kumbaga pinilit niya talaga. Pero kami kasi, hindi namin pinilit kung saan siya nangyari. Ako nga, I didn't want to be in a relationship. Kasi diba, Pero nung chinot mo siya, gusto mo na siya, trip mo na siya? Hindi ko pa siya trip noon. Kumbaga, I just really wanted to be friends. Ganun. Pero sabi mo sa akin, pre, ang ganda nito, ganun. Let's not lie on camera, please. Okay. Pero yun nga, parang, I didn't want to be in a relationship kasi I just got out of one, diba? Siyempre, gusto ko rin explore yung sarili ko. Gusto kong magka-self-growth and realization. Pero yun nga, kami kasi parang naturally lang talaga nangyari lahat So, yeah. Yung sa past relationships mo ba, tingin mo
yung mga lessons na natutunan mo sa kanila, mas natulungan ka mas maging mabuting boyfriend. Yes. Ayun. I feel like gano'n naman sa lahat eh. Kasi yung mga pinagdadaanan mo sa buhay yun yung nagsha-shape kung sino ka ngayon. So it applies rin sa love. Kung ano yung mga tama at mali mo, yung mga mali mo, i-better mo, yung mga tama mo, i-keep mo sa sarili mo. So it really helped me to be a better man and yun nga, better boyfriend. Alam mo, ano, yung, ayaw ko magana eh. Bakit? Wait. Baka ano eh, baka ma-jinx ka eh. Pero, Yeah, go lang. I can see naman na ano, you're really lucky when it comes to, hindi naman siguro lucky, pero siguro nasa ano mo na din, parang marunong kang pumili ng mga Okay, yun talaga yun. na ano, na hindi ka lang basta-basta nagjojowa ng mga babae. Like, ilan ba nakausap mo after ng ex mo? About? After ex ko? Medyo, mga 10 na. Oh, wala. After ex ko, yung current ko na. Di ba hindi ka nanligaw sa ano mo? No. Pero syempre, bala ko mangligaw. Oo. Kumbaga, ito na yun. Yung stage namin ngayon, dito ko na siya nililigawan. Syempre, mas... Wait, so kayo na, tapos nililigaw mo pa rin siya? Oo, parang ganun. Parang ano, kahit kayo na, continuous pa rin. Oo, dapat naman ganun kasi as years go by, dapat mas nagiging better ka sa partner. Tsaka yun. Ang rare ng mga ganyang ano no, relationships. Sa generation kasi natin, Super. more on mga ang tawag dito, mga fubu, mga na ano, tapos bigla na lang nagiging girlfriend boyfriend, tapos wala nang ligaw-ligaw. Hindi ko tulad ng back then, 'di ba? Back then, haharana ka pa eh. Tapos yung kumbaga yung traditional talaga na pupunta ka sa bahay ng ano, tapos ano ka ng magulang. Kumbaga, pupunta ka sa bahay nila tapos kakausapin yung magulang. Mga ganong bagay. Pero ganun ka naman. Oo, ganun naman ako, syempre. Ako pa nga driver mo eh. Oo, yeah. Ako pa nga driver mo eh. Pupunta pa tayo sa ano, sa Dangwa. Oo. Bibili pa tayo ng flowers na papagawa ng ano. Nagpo-propose sa ano, sa bahay nila. Magpo-propose tapos may stress ako kasi sobrang traffic. Tapos dire-diretso ako, pupunta tayo sa bahay ng girlfriend mo. Mag-ano ba. W wingman talaga si David. Si David talaga yung... Tapos ako yung lagi mapapagalitan dahil sa'yo. Batman and Robin yung... Ako yung kumukuha ng mga lessons mo eh. Ng mga ano eh. From your past, siguro, past relationships, past talking stages, what are the lessons na mga natutunan mo from them? Your self-respect. Yun talaga yung one thing. Kasi when you're in love, you tend to overlook yung respeto mo sa sarili mo. Kumbaga, mas gusto mong tignan kung ano yung magpapa-okay dun sa taong yon, imbes sa sarili mo. So, yun yung natutunan ko na that i-balance mo rin. Na in some way, pinapasaya mo siya, pero dapat masaya ka rin. Kumbaga, na-maintain ka pa rin respeto sa partner mo at sa sarili mo. Yun yung natutunan ko. Parang lately ko lang na realize na ano, kapag nakakausap ako, na I don't have to change myself. Di ba lagi ako nagtatanong sa'yo, bro, ano sasabihin ko dito? Ano gagawin ko? Ganun. Parang mali yun. Hindi naman siya mali. Siyempre, kapag nagtatanong ka sa tao, gusto mo ring makakuha ng opinion ng iba. And that's very important. Pero yun nga, sinasabi ko sa'yo lagi, di ba? Kumbaga, magbibigay ako ng opinion sa'yo, pero nasa sa'yo yan kung paano mo dadalhin. At saka kung ano yung magiging decision mo. Kasi parang, lagi ako nangingi ng validation. Parang, kasi nireal talk ako recently lang ni Zach. Sabi niya, bro, you have to stop asking validation from other people and thinking na kailangan may perfect opportunity, may perfect conversation, na may perfect kayong pagsasama. Kasi, kung para sa'yo naman, para sa'yo, di ba? Like, yun nga, na-realize ko lang kasi, di ba, kayo ng girlfriend mo ngayon. Natural lang kayo nangyari. Yeah, natural lang talaga. Saka, ano din, nawawala yung, ang tawag dito, yung self-respect ko din sa sarili ko kapag hinahayaan ko na lang na gawin nila yung, like, I'll allow them to walk all over me, parang ganun. Kasi, nakita mo na yun na ano mo na ako dun
lowest times ko sa mga nakakausap ko. Feel like we've been together during our lowest. Kumbaga dun, nagano talaga yung friendship natin. So yun nga, yung sinabi ni Zach, feel ko, it's not really bad to ask validation from other people. Yun nga, sinasabi ko sa iyo lagi, it's really on you and kung paano mo rin. Kasi syempre, yung validation na yan, yun yung mga validation and different opinions will guide you on different, kumbaga, outcomes. Pero syempre, nasa sayo yan kung paano mo dadalhin. Yun nga, sinabi ko na din. So, yun. Tsaka dapat yun, self-respect, tsaka may boundaries talaga dapat lagi. Yeah, self-respect. And Parang boundaries. sa mga ex mo, walang ganun eh. No? Ako yung naiinis sa mga ex mo eh. Walang boundaries. Ako na naiinis sa mga ka-talking stage mo eh. Naiinis tayo sa mga Kaya nga eh. Hanggang ngayon, opus ko pa rin sila eh. Ako rin eh. May curious lang ako. 'Di ba sabi mo nga na natural mga ganun. Was there a time na napa-question ka sa sarili mo kung talagang mahal mo yung tao na kasama mo? Or parang gusto ko ba talaga to? Or infatuated lang ako sa kanya? That's a good question. Kasi parang nangyari kasi sa akin dyan, parang infatuated pala ako sa taong yun. Pero medyo nag-level up yung Ako, feel ko, syempre nag-overthink ako minsan kung is it worth it, kung worth it ba lahat ng pagmamahal na binubuhos ko. Pero hindi eh, kasi kumbaga, ako kasi I'm in a committed relationship, so it's unfair to her rin na sabihin ko na parang nagdududa ako kung mahal ko ba talaga siya or hindi. Pero kasi ako yung type na tao na talagang I really make sure before I step into something. Kumbaga, before I enter a relationship, minimake sure ko muna kung gusto ko talaga to, kung willing ba akong mag-sacrifice. Kumbaga, willing ba akong mag-sacrifice sa sarili ko at saka ng mga principles ko sa buhay. But at the same time, minimake sure ko rin na she's the girl for me. Kumbaga, ayoko nung parang, ay, ito, tatry ko to, kahit di naman so, Bara-bara lang yun. Ayoko nang ganun. Bara-bara lang. Parang no? Two different worlds to Kaya nga eh. Ako yung si sa trial and error. Ikaw si review bago Review bago. As a last conclusion, what's the biggest realization that you had from your whole love life so far? About love. Siguro, realization ko is sacrifice. Like, and being there during the lowest. Kumbaga, yung mga na-realize ko na parang dapat yung mga na-realize ko na parang how do I say this ba? Ano ulit yung question? Mga naging realization ko is love is about sacrifice and love is being there for each other during your highest and especially in your lowest kasi yun yung nag-shape sa inyo. Yun din yung nagtitest ng Yun yung nagtitest ng relationship. Pero yun nga, yun yung pinaka na nakuha kong knowledge about love is dapat nandyan ka for the other person. And if you really want it to happen, if you really want each other, for each other, it will happen and yun yung magiging end result ng buhay niyo. Na kayo magkasama. So, ayun, yun yung mga na-realize ko. Ako na-realize ko na I'm in a rush. And for what? 'Di ba? Matapos ang 100 kasi ilang beses ko na, kumbaga ilang beses ko na sinabi, 'di ba? Parang ngayon wala nag-gets bigla. Love comes naturally to you. Hindi yung hinahanap. Hindi mo yun hinahanap eh. It's not about it's not about looking for the right person. It's about being the right person for yourself also. And not like tawag dito, yung bara-bara lang. Oh yeah. Yung wag lang basta-bastang pumapasok sa mga sitwasyon na
Hindi mo pinag-isipan na maayos. Kumbaga sa boxing, Parang- wag basta-basta suntok mo. Basta-basta May ga- kamilag ka din. May calculation dapat. Tsaka sa red flags, lalo na wag mong i-ignore yung red flags. Wag mong i-ignore yung disrespect. Tandaan mo lagi yung self-respect mo para sa sarili mo. Kasi, pag tumanda kayo, di ba sabi nga nila, ang beauty ng isang tao, panandalian lang yan. Pero yung moral values niya and yung kung paano siya talaga, yun yung nagtatagal. Yun yung perfect partner na para sa'yo. That's so true. Yun yung nagpapatagal. Yun yung nagpapagana sa'yo na mas mahalin pa isang tao. Tayo kasi mga Gen Z, mga teens, bata pa lang kasi tayo, tayo masyado eh. Nagmamadali tayo masyado. Pero pagdating natin ng 30s, tsaka na lang tayo mamblema kung wala pa tayong girlfriend o asawa. Kasi pag umabot ata tayo na 40 at wala, single ka pa rin. Ako Pero feel ko hindi lang naman ikaw you're not the only one going through that. And I feel like maraming taong ganyan. And maraming taong Pero yun nga, it's really about how you learn from it eh. And life is all about trials and errors. And life is a lesson talaga, like each stage, each year of your life is a lesson. Kumbaga, may makukuha kang magandang bagay, may makukuha kang masasama. Pero sa mga masasama na yun, the question is how will you change and how will you better that? Tsaka, always, never forget the lessons that you realize. Kasi yung iba, ma-realize sila, tas kakalimutan nila. Tas yung iba naman, i-ignore nila yung lesson, tas magiging mapapasamang tao pa sila bigla. Hindi sa good side yung papunta, sa bad side. Nagiging red flag, nagiging may ganun. fuck boy, fuck girl, ganun. May ganun. Yeah, ayan. So, thank you so much for another day, Another day in our friendship. Yun lang yung pinagkaiba, may cameras lang. Pero ganun din naman yung Same mga lang usapan naman natin yung sa chat. pinag-uusapan behind the scenes. So, ayun, I hope you guys learned a lot of how we Gen Z teens look at love, how we look at relationships, and yeah, I hope you guys enjoyed this episode. So, comment down below kung may gusto kayong episodes na gawin namin or topics. And yeah, tune in for more. Bye! Bye-bye, guys.